Kalahating oras mamaya. Daryl smiled at kinuha ang peel out ng porka ng pulikuran. Ang buong silid ay napuno ng matamis na aroma ng peel. Si Monica ay masindak habang tinitigan niya ang kawalang paniwala sa peel sa Darkris kamay. Si Daryl ay lumakad patungo sa Monica na may isang ngiti. Ang pag-save ng kulto ng damo ay isa pang dakilang gawa sa akin. Hindi ako makapaghintay na gagantimpalaan. Haha. Isipin mo si Daryl. Inalis niya ang scarf ng sutla mula sa bibig ni Monica at dahan-dahang inilagay ang tableta sa kanyang bibig. Si Daryl ay nakatayo sa gilid at naghintay ng matyaga para magkabisa ang tableta. Ang Monica ay malumanay na sarado ang kanyang mga mata. Siya ay sa una ay may mga pagdududa, ngunit nadama ang sakit sa kanyang katawan dahan-dahan. Dissipate pagkatapos ng ilang segundo at kawili. Wiling magulat. Daryl, paano mo nalaman ang paraan ng pagpipino ng antidote? Tinanong ni Monica ang kaguluhan. Sa sandaling iyon, hindi na nadama ng kanyang katawan ang anumang mga sakit. Binasa ko ito mula sa isang lumang libro. Sabi ni Daryl plainly. Pinuri ni Monica si Daryl at binigyan siya ng ilang hitsura. Mahusay. Hindi ako nagkakamali. Talagang karapat-dapat ka sa posisyon ng Elder Master. Sa pagsasalita kung saan mayroon akong isang atas para sa kapag bumalik ka sa Donghai City. Pinasisisi, iniligtas ko ang iyong buhay at kung ano ang nakukuha ko ay isang atas. Naisip ni Daryl. Si Daryl ay hindi makapagsalita. Ngunit walang pagpipilian maliban sa pagtugon sa paggalang, sabihin lang ang salita, may bahay. Gagawin ko ang aking makakaya. Ang Monica ay nagsabi ng mabagal, nakatanggap ako ng balita. Ang 6 na sektor ng Orthodox ay nagpaplano na mag-set up ng isang paaralan sa paglilinang na tinatawag na Hexad School na may layunin ng pagbuo ng mga mahusay na disipulo para sa kanilang 6 na sekta. Gusto nilang mag-set up ng isang paaralan sa paglilinang. Bakit hindi ko narinig ito? Tinanong ni Daryl. Ang eskwela na ito ay itatatag sa loob ng 2 araw. Siyempre, hindi mo malalaman kung nakatanggap pa rin ang impormasyong ito ng maaga, sagot ni Monica. Kaya sila ay nasa paghahanda pa rin. Daryl nodded. Kanyang ulo ngunit ay panloob na nagulat. Ang average na Joe ay hindi pa rin alam ang paglilinang. At ang pagtatatag ng naturang paaralan ay aalisin ang buong Donghai City. Nagpatuloy si Monica. Maraming mayaman na mga bata mula sa Donghai City ay tiyak na magrehistro upang sumali sa paaralan sa pagtatatag nito. Kapag dumating ang oras, maghanap ng isang paraan upang sumali sa paaralan at dalhin sa akin ang isang libro na pinamagatang Kataas-taasang Misteryo Kasulatan. Kataas-taasang Misteryo Kasulatan? Si Daryl ay masindak at tinanong sa isang pagsimangot. Mistress, paano ko mahahanap iyon sa isang malaking paaralan? Si Monica ay nakangiti at nagsabi, tumingin ako dito. Ang punong guro ng paaralan ay Graham Potter mula sa Wudang Sekta. Ang kataas-taasang misteryo na banal na kasulatan ay dapat kasama niya. Kailangan mong mag-isip ng isang paraan upang magnakaw ito. Mapahamak ito. Ang isa ay dapat na talagang makapangyarihan upang ay hold ang pangunahing papel. Si Daryl ay walang pagpipilian ngunit upang sumang-ayon sa assignment na ito. Mistress, huwag mag-alala. Tiyak na magawa ko ang misyon na ito. Hindi maaaring makatulong si Daryl ngunit tingnan ang uri ng kulto. Bilang nagsalita siya, tinitigan siya ni Monica. Ay, loosen ang mga binding sa akin. Karapatan. Si Daryl ay mabilis na nagpunta at pinalubuting ang lubid sa Monica.
Daryl struggled para sa isang mahabang oras ngunit hindi pa rin maaaring paluwagin ang lubid. Siya ay paniking kapag tinali. Siya up mas maaga at sinasadyang nakatali. Masyadong mahigpit. Si Daryl ay naging sabik na. Hindi niya maiiwasan ang lubid kahit na ano ang ginawa niya. Ang katawan ni Daryl ay nanginig kapag tinangka niyang alisin ang lubid. Si Monica ay napahiya at ang kanyang katawan ay nag-alis. Habang ang kanyang magandang mukha ay nagsimulang maghiting. Si Monica ay kilala bilang ang uri ng kulto at ang asawa ng kulto, ngunit wala silang isang matalik na relasyon. Ang kulto ng kulto ay higit sa 60 taong gulang at napakalayo para sa naturang intimacy. Ang isa pang dahilan ay ang lupang silinuhan ay nakatuon sa kanyang sarili sa paglilinang at walang mga hangarin para sa mga kalawang nakalupitan. Ang bawat tao ay nagtataglay kay Monica sa mataas na pagsasaalang-alang bilang ang uri ng kulto at walang tao na darating upang lumapit sa kanya. Si Daryl ang una at tanging pagbubukod. Nadama ni Monica ang isang tumitibo sa kanyang puso, hindi katulad ng dati. Gayunpaman, siya ay mahinang sinabi, mabuti kung hindi mo ito mapaluin. May isang peres ng gunting sa drawer. Gamitin ito upang i-cut ang lubid. Kinikilala siya ni Daryl, mabilis na nagpunta sa drawer at binuksan ito. Nagkaroon ng isang pares ng gunting sa loob. Esan? Ano ito? Nagkaroon ng kakaibang naghahanap ng ginseng sa tabi ng peres ng gunting. Ang ginseng ay ganap na aquamarine at pinalabas ang isang nakakatakot na liwanag. Ang mga kulay ng ginseng ay karaniwang dilaw o puti. Kahit na ang mga bihirang dugo ginseng ay pula. Bakit may berdeng? Isa. Mistress, ano ito? Daryl grabbed ang berdeng ginseng at nagtanong ng mausisa. Tumingin si Monica at sinabi, tinawag itong Jasper. Ginseng. Ito ay isang uri ng mga bihirang ginseng na maaaring dagdagan ang kapangyarihan ng isang cultivator. Ibinigay ito ng guro ng gold sa akin. Si Monica ay nakangiti at nagpatuloy, ibibigay ko ang ginseng na ito sa iyo bilang gantimpala para sa save ng aking buhay. Si Daryl ay puno ng kaguluhan. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa ranggo ng antas ng 4 na master. Siya ay unang umakyat sa antas ng 5 master pagkatapos ng pag-ubos ng ginseng, pagkatapos ay umakyat sa ranggo ng general sa pamamagitan ng pag-ubos ng makadiyos na tableta. Haha, perpekto iyan. Isipin mo si Daryl. Siya ay hindi kapanipaniwalang nalulugod at agad na kumain ang buong ginseng nang walang pangalawang pag-iisip. Kumain ka ba ng buong bagay? Si Monica ay masindak sa isang nag-aalala na pagtingin sa kanyang mukha. Ang epekto ng ginseng na ito ay napakalakas. Hindi mo maaaring direktang kainin ito. Kailangan mong matarik ito sa tubig na kumukulo at uminom lamang ng solusyon 1 beses sa 1 buwan. Ano? Ito ay sinadya upang maging matalino. Mistress, dapat mo akong sinabi sa akin ng mas maaga. Daryl. Sumigaw. Maaaring magtigil si Daryl kahit na binanggit ni Monica ang 2 segundo bago nababahala si Daryl. Mistress, ano ang mangyayari sa akin dahil kumain ako ng buong bagay? Ay Daryl. Namamatay? Mangyaring maging anumang bagay. Kundi kamatayan. Isipin mo si Daryl. Si Monica ay nagising sa kanyang ulo sa kawalan ng katiyakan. Hindi ko alam ang alinman. Walang sinuman ang natupok sa Jasper ginseng sa ganitong paraan. Daryl sighed. Sinubukan niyang huwag pansinin ang bagay na ito at nakatuon sa pagpapalaya sa istorya ng kulto.
Darryl grabbed ang gunting at lumakad patungo sa Monica. Biglang naramdaman niya na ang kanyang buong katawan ay labis na malamig habang siya ay dumating sa tabi ng Monica. Ito ay parang siya ay itinapon sa isang freezer. Napakalamig. Darryl shivered bilang isang layer ng yelo nagsimula umunlad sa kanyang buhok. Ito ay walang alinlangan ang epekto ng maling paggamit ng ginseng. Ang Jasper ginseng ay isang napakalakas na espiritual na damo. Ito ay sinadya upang maging steep sa isang solusyon, ngunit Darryl kumain ito buo. Ang latent power sa loob ng ginseng ay agad na inilabas sa katawan ni Darryl. Imposible para sa kanya upang dalhin ito. Napakalamig, napakalamig. Ang Darryl ay patuloy na nag-shived, ngunit ang malamig na damdamin sa lalong madaling panahon ay mabilis na natatangi lamang upang mapalitan ng isang hindi mailalarawan na nasusunog na pang-amoy. Darryl. Ngayon nadama na parang ang kanyang buong katawan ay naka-ablaze. Sa sandaling ito, nadama ni Darryl na siya ay nasugatan. Ang masakit na nasusunog na mga sensasyon ay naging sanhi ng kanya upang sumigaw at gumulong sa sahig. Mistress, ano ang nangyayari? Ito ay mainit kaya. Kaya mainit. Darryl exclaimed. Ako. Natatakot. Ako na magkakaroon ka ng psychotic break, sagot ni Monica na may isang pagsimangot. Ano? Psychotic break. Si Darryl ay masindak at nadama nang walang pag-asa sa pagdinig sa mga salitang iyon. Ang psychotic break ay pinakadakilang takot sa isang nagsasaya ng cultivator. Ang hindi mabilang na maalamat na mga cultivator ay namatay dahil sa isang psychotic break. Ito ay nararamdaman na hindi maitatakda. Darryl uncontrollably pinagsama sa lupa sa sakit. Nadarama niya ang kanyang pag-init sa katawan at agad na kinuha ang kanyang mga damit habang naramdaman niya na siya ay mapupuno sa apoy. Darryl, ano ang iyong di? Ang magandang mukha ni Monica ay agad na namumulaklak. Biglang tumingin si Darryl sa kanya matapos marinig ang kanyang tinig. Pakiramdam ko ay napakainit, ito ay tulad ng nasusunog ko. Roared Darryl bilang siya nadama ng isang apoy dahan. Dahan gusali sa kanyang enerhiya field. Ang napakalawak na init ay naging sanhi ng kanyang isip. Na blanko. Tinitigan ni Darryl ang kulto ng kulto at ibinubuhos sa kanya sa isang flash. Darryl, panatilihin ang iyong sarili magkasama. Ako ang kulto mistress kung paano ka mangahas na kumilos. Rip! Binabaliwala ni Darryl ang kanyang mga salita. At simpleng i-off ang kanyang mahabang damit. Si Monica ay nakatali pa rin at hindi maaaring labanan. Ang sandaling iyon, hinahalikan siya ni Darryl ng mga walang babala. Elanie, hindi mo tinutulungan ni Monica, ngunit gumawa ng tunog habang siya ay mahigpit na bit ang kanyang mga labi. Donghai City. Si Lily ay tapos na lamang ang streaming at bihis sa paghahanda upang magtungo. Tinawag siya ng kanyang matalik na kaibigan sa kanya at inimbitahan siya sa pamimili. Kahit na ang panahon sa labas ay mahusay, ang kaibig-ibig ni Lily ay hindi. Ang Dax ay nasugatan sa insidente noong nakaraang gabi sa Dynasty Bar kapag ang kanyang mga lalaki ay nagmadali sa tanawin. Ang Donogyu ay umalis na. Muli sa simula ng sitwasyon ay kumpletong kaguluhan. Dax ay isa sa mga kilalang figure sa Donghai City. Ang Donogyu ay maaaring maging malaking problema para sa pag-iisip sa kanya dahil ang kanyang kalagayan ay hindi pa rin alam. Aalala si Lily mula noong insidente ng huling gabi. Ang Donogyu ay wala sa nakaraang sesyon ng live na streaming ni Lily. O maaaring maging masama ang nangyari sa kanya.
Ang isip ni Lily ay napuno ng nababahala na mga kaisipan. Ding-ding! Ang telepono ni Lily ay biglang bipit sa sandaling iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at agad na masayang nakakakita ng isang text message mula sa Donoghu. Nagpadala lang siya ng maikling pangungusap. Lily, umaasa ako na hindi ka natatakot ng insidente ng kahapon. Kahit na ang kanyang kilos sa pamamagitan ng teksto ay gentlemanly. Nadama ni Lily ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaluwagan habang ang kanyang kalagayan ay naglightened sa pagbabasa ng teksto ng Donoghu. Siya ay dedudul. Mula sa teksto na ang Donoghu ay ligtas mula sa insidente ng huling gabi. Si Lily ay dumalaw tama. Ako. Paano ang tungkol sa iyo? Ang Dax ay isang makapangyarihang tao sa Donghai City. Hindi na niya ipaalam sa iyo ng madali para sa pagkatalo sa kanya tulad nito. Dapat kang mag-ingat. Nag-grin. Ang Donoghu sa kabilang panig ng telepono. Huwag mag-alala. Kahit na ang Dax ay isang makapangyarihang tao, hindi siya isang banta sa akin. Wala siyang pagkakataon na masaktan ako. Huwag mag-alala. Si Lily ay nahawa sa kanyang tugon. Sa sandaling iyon, nagpadala si Donoghu ng isa pang mensahe. Lily, kami ay napakalakas na nagambala sa pamamagitan ng Pesky Dax kagabi. Paano ang pag-hangout sa Dynasty Bar muli? Ngayong gabi? Hindi ko alam kung bakit, ngunit nalulungkot ako kapag nasa paligid ka. Pakiramdam ko ay walang pag-aalala tuwing kasama ko kayo. Nagkaroon ng kahit isang smiley na mukha sa dulo ng mensahe. Si Lily ay nadama ng isang hindi mailalarawan na tamis sa kanyang puso sa pagbabasa ng kanyang mensahe. Ang Donoghu ay mahusay na mind at alam kung paano patagin. Hindi banggitin siya ay mayaman at gwapo. Paano posible para sa isang tao na magkaroon ng lahat ng mga katangian na iyon? Paano maaaring mahulog ang sinumang batang babae para sa gayong mahusay na tao? Naisip ni Lily. Sigurado nakikita mo ngayong gabi, sumagot si Lily ng walang anumang pag-aatubili. Donghai City, unang ospital. Daan-daang mga burly men ang nakatayo sa media singli sa pangalawang palapag inpatient department. Ang lahat ng mga ito ay nagkaroon ng isang unrestrained injured expression na may mamamatay tao na si Ausa na nagmumula sa kanilang mga katawan. Ang kanilang presensya ay na-crammed up ang buong ikalawang palapag. Ang mga lalaking iyon ay mga subordinate ng Dax. Walang nagmamasid na lumipat sa ikalawang palapag. Kahit na ang mga doktor at nurse ay natatakot na magsalita, ang sinuman ay matakot sa pagkakaroon ng napakaraming mga lalaki. Ang mga taong ito ay pinamunuan ng isang matandang lalaki na may suot na puting tangsuit. Ang pagpapahayag ng matandang lalaki ay napuno ng pag-aalala. Ang matandang lalaki na ito ay walang iba kundi ang lolo ni Dax, si Sol. Si Sol ay nasa suburbs manor dahil sa mahusay na kapaligiran doon habang ginugol niya ang kanyang oras sa paghahardin at pag-aaway sa mga antigong kagamitan. Si Sol ay nagulat at nagalit sa pagdinig ng balita ng pag-atake ni Dax at nagmadali sa ospital sa gabi bago si Dax ay nasa kanyang pagtitistis sa pag-save ng buhay kahit na ngayon. Samantala, nag-aalala at nagalit si Sol. Si Sol ay nakipaglaban at nagtrabaho ng maraming taon na ang nakakaraan sa Donghai City at gumawa ng isang pangalan para sa pamilya Sanders sa kanyang sariling dalawang kamay. Siya ay pinarangalan ng bawat kilalang pamilya sa Donghai City na may lubos na paggalang. Gayunpaman, ang isang tao ay nagpunta hanggang sasaktan ang kanyang mahalagang apong lalaki.
Ito ay hindi katanggap-tanggap para kay Saul. Ang mukha ni Nancy ay naantig sa mga marka ng luha habang siya ay nakaupo sa isang upuan sa tabi niya. Ang kanyang puso ay nabura sa paningin ng dugo ng daksa. Nakaraang gabi, ang isang dosenang mga lalaking Dax ay dumating sa huli at malapit na sa bagyo. Dinastya Bar kagabi. Gayunpaman hindi nila inaasahan ang higit sa 100 mga lalaki ng Donoghu upang magmadali laban sa kanila. Ito ay walang alinlangan, ang mga lalaking Dax ay sa huli ay natalo at masama na nasugatan pagkatapos ng isang magulong labanan at sila ay naninirahan sa ospital. Nanalangin si Nancy na ang kanyang asawa ay tama. Dapat niyang mabawi. Sa sandaling iyon, binuksan ang pinto ng operating room habang ang Shelly ay lumabas na may suot na puting Amerikana. Ginawa ng Shelly ang operasyon na ito bilang kanyang alam na Dax at Daryl ay malapit na kaibigan. Ang buong operasyon ay kinuha ng halos 7 oras mula sa huling gabi hanggang ngayon. Si Shelly ay ganap na naubos sa kanyang noon na sakop ng pawis. Mahirap para sa sinuman na matiis ang isang mahabang operasyon. Chief Shelly, paano ang Dax? Paano ang aking apo? Si Saul at Nancy ay agad na lumapit sa Shelly. Ang kanilang mga salita ay naiiba ngunit ibinahagi nila ang parehong aalala na tono. Shelly sighed at hesitated bago magsalita. Ang kanyang kalagayan ay hindi mabuti. Walang garantiya na mabubuhay siya. Kahit na manatiling buhay siya, posible na siya ay hindi pinagana. Sa katunayan, ang Shelly ay isang doktor para sa napakaraming taon at hindi kailanman nakita ang isang tao na napakasakit na nasugatan. Ang Dax ay pinutol ng 36 beses sa kanyang buong katawan na sakop sa mga sugat. Ang kanyang laman ay nawawala ng bisa at kahit na ang mga kalamnan sa kanyang mga bisig at binti ay napunit. Ang buong operating table ay marumi na pula sa kanyang dugo. Ang isang batang nurse na pumasok sa operating room sa unang pagkakataon ay natakot sa mga luha sa pagtingin sa kondisyon ng Dax. Ang average na Joe ay hindi nakaligtas sa paglalakbay sa ospital na may ganitong mga pinsala. Ang Shelly ay nabalisa, ngunit sa parehong oras ay natagpuan na mahirap na hindi humanga sa mahigpit na tiyaga ng Dax. Ang Dax ay hindi maaaring magseded dahil sa mga sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman hindi siya gumawa ng isang solong tunog sa panahon ng 7 oras na operasyon at nalalaman ang lahat ng paraan sa pamamagitan ng sa wakas ay hindi siya makakapaghang sa anumang at makulay. Pagkatapos makumpleto ang operasyon, si Saul ay nagulat at ang kanyang mga mata ay agad na naging dugo sa mga salita ng pagdinig ng Shelly. Dax ay ang nag-iisang tagapagmana ng Sanders. Nais mo bang tapusin ang aming pamilya? Donoghu Dixon. Gagawin ko ang iyong pamilya na magbayad ng dugo. Iniisip ni Saul. Ito ay hindi na isang gumudge lamang. Ito ay isang dugo na pukawin. Old Master. Madam, may masamang nangyari. Sa sandaling iyon, ang isang nakababatang miyembro ng pamilya ay nagpatakbo ng paniki patungo kay Saul at Nancy. Sinasamsaman siya ni Saul, ano ang lahat ng pag-aalala? Gaano kabastos ang paggawa ng labis na ingay? Ano ang bagay? Ang binata ay nagalit. Old Master, dinala ng Donoghu ang kanyang mga kalalakihan at kinuha ang Dax Street. Ano? Ang Dax Street ng Donghai City ay pinangalan ng pagkatapos ng Dax Sanders. Ito ay dahil 70% ng mga tindahan sa kahabaan ng kalye na iyon ay ang Sanders family property. Kabilang sa
Mga tindahan na kasama ang mga hotel, bar, mga internet cafe, at mga billiard hall na maaaring pabayaran ang mga Sanders ng isang buwan ng free fee. Ang Donoghu ay hindi lamang nasugatan ng Dax. Kahit na kinuha niya ang buong Dax Street na katumbas ng paglilingkod sa pinagmulan ng Senators, ang katawan ni Saul ay nanginig sa kanyang mga mata na puno ng maalab na galit. Pinutol niya ang kanyang kamao at maubos ang Peder. Ang diblo ng pamilya ni Yunshao hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat ang ilan sa atin ay nakatayo. Wow! Si Saul ay nagsuntok ng isang malaking butas sa konkreto na pader na sinamahan ng isang marahas na shockwave. Ang nakapalibot na kawani ng ospital ay nairender na walang spelling at hinawakan ang kanilang mga paghinga sa pagtingin sa paningin na iyon. Iniisip ba niya na walang natitira sa pamilya Sanders? Nancy stepped up sa isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Lahat kayo ay sumunod sa akin. Hindi tayo magpapahinga hanggang patay na ang Donoghu. Si Nancy ay magdadala ng kanyang mga kalalakihan at umalis sa lalong madaling panahon. Matapos niya ang kanyang mga salita. Nancy, huwag maging pantal. Gayunpaman, hinila ni Saul ang kanyang likod sa sandaling iyon. Nancy ang huminto sa kanyang mga hakbang at nanginig. Lolo, si Dax at marami sa aming mga kasama ay nasugatan dahil sa mga Dixons at ngayon ay lumalago sila sa aming teritoryo. Hindi ako tatayo. Para dito. Si Saul ay nodded kanyang ulo. Alam ko. Magkakaroon kami ng aming paghihiganti, ngunit ang mga Dixons ay masyadong malakas sa ngayon. Hindi namin magagawang talunin ang mga ito ng direkta. Bumalik tayo sa bahay at talakayin ang tamang plano. Elysian Island. Si Daryl ay dahan. Dahan na nabawi ang kanyang kamalayan. Antas ng 5 antas. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga. Tila ang Jasper ginseng ay tunay na epektibo. Si Daryl ay halos isang psychotic break. Dahil hindi niya maling pagkasira ang ginseng ay sa kabutihang palad na ngayon. Si Daryl ay nagalak. Ngunit agad na nakashock kapag nadama niya ang isang bagay sa ibaba sa kanya. Oh, hindi. Nagkaroon pa rin ang bakas ng kulay rosa sa mukha ni Monica. Habang tinitigan niya ang labis sa Daryl mula sa ilalim niya. Nagagalit siya, nahihiya at naguguluhan. Si Daryl ay na-screwed ngayon. Ang malamig na pawis ay agad na na-stream sa ulo ni Daryl habang natanto niya na maaaring lumabag sa kulto ng kulto. Siya ay lubos na screwed ngayon. Ang isip ni Daryl ay agad na nagblangko. Mistress, nagambala siya ni Monica bago siya makapagsalita ng isa pang salita. Daryl, pwede bang bumangon ka? Si Monica ay nagmumula-muli habang nagsalita siya. Si Monica ay ang mataas at makapangyarihang istorya at ang brat na ito ay may mga lakas ng loob upang gumawa ng gasas laban sa kanya. Tunay na humihingi ng sarili niyang pagkamatay. Si Monica ay kasal sa guro ng gold sa loob ng maraming taon na ngayon. Kahit na ang guro ng guro ay matanda, si Monica ay medyo mabuti at kabataan. Mistress, Daryl. Ibinalik sa kanyang mga pandama at clumsily stood. Back up. I cut ang lubid na ito ngayon, sabi ni Monica nang walang anumang pagpapahayag. Daryl agad ilagay sa kanyang mga damit, grab ang gunting at I cut ang lubid. Hindi. Nisalay ang hindi isang salita at mabilis na lumisan. Upang magbihis. Si Daryl ay nakatayo sa gilid sa isang nakalaan na paraan tulad ng isang bata na gumawa ng malaking pagkakamali. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran sa silid ay tense at isang maliit na pinong.
Si Monica ay bit ang kanyang labi ng mahigpit pagkatapos na ilagay ang kanyang mga damit. Daryl, kukunin ko na kumilos na walang nangyari ngayon, ngunit kung nalaman ko na pinahintulutan mo ang pagtagas na ito, papatayin ko ang iyong buong pamilya. Ano ang iniisip ng mga tao kung alam nila na ang isang uri ng kulto ay may hindi naaangkop na relasyon sa kanyang subordinate? Nais ni Monica na patayin si Daryl. Ngunit si Sama ay iniligtas niya ang kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, may bahay. Hindi ko sasabihin ang isang salita tungkol dito. Madilim na. Dinado ang Daryl ang kanyang ulo at pinananatili ang isang malubhang pagpapahayag. Phew! Si Daryl ay nagpapasalamat na hindi binago ni Monica ang kanyang isip. Kung hindi siya ay inilibing sa Elysian Island ngayong gabi, hindi sinabi ng Monica ang isa pang salita at bumalik sa karaniwang kilos ng kulto. Mistress at pinaikot ang kanyang kamay sa Daryl. Iyon ay magiging lahat. Nahuli na, dapat kang bumalik sa iyong silid at magpahinga. Habang utos ka, may-ari, sumagot si Daryl at dali-dali na nagre-rehistro sa kanyang silid. Habang inilalaan si Daryl sa kama, hindi siya maaaring makatulong. Ngunit isipin ang sitwasyon na nangyari lamang. Marahil dahil sa pagkaubos, siya ay nakatulog sa lalong madaling panahon. Daryl natulog ng maayos sa gabing iyon. Kinabukasan. Si Daryl ay nagising sa pamamagitan ng isang serye ng mga malakas na yellings habang siya ay nagtanim ng kanyang mga mata at tumingin sa kabila ng bintana. Maaari niyang marinig ang mga disibong ng kulto na nagsasanay sa plaza na hindi malayo dito. Sila ay sumigaw ng kanilang labanan na sigaw ng pantay. At ikaagos. Pinasisisi, hindi ako makatulog dahil sa maagang pagsasanay sa umaga, naisip ni Daryl. Sinabi ng katotohanan, ang mga piling alagad ay talagang masigasig. Itinulak ni Daryl ang kanyang katawan at nakuha ng kama. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Monica ang pinto at pumasok sa kanyang silid. Ang kanyang magandang mukha ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Ito ay parang walang nangyari sa nakaraang gabi. Mapahamak ito. Bakit ang mistress ng kulto dito? Si Daryl ay nagsimulang mag-alala sa pagtingin sa kanya sa kanyang silid. Natatakot siya na ang babaeng ito ay dumarating sa katahimikan sa kanya. Magpakailanman. Si Monica ay nagsuot ng mahabang lilang damit ngayon na nagpapatibay sa kanyang magandang panahon habang pinalalakas ang kanyang kadakilaan sa parehong oras. Ang kanyang hitsura ay nakakaakit at lubos na kaakit. Akit. Tiningnan ni Daryl si Monica para sa isang maikling sandali bago muling ibalik ang kanyang tingin habang hindi siya dadalhin na masyadong mapangahas. Dahan-dahan niyang sinabi, ano ang nagdudulot na mistress dito ng maaga ngayon? Ang Monica ay dahan-dahan na lumakad patungo sa upuan at naupo. Daryl, ipaalam sa akin, ipaalala sa iyon na dadalhin mo ang nangyari noong nakaraang gabi sa iyong libingan. Kung hindi, ang lahat na may kaugnayan sa iyo ay mamamatay. Naiintindihan mo ba? Ganap. Mistress, huwag mag-alala. Mayroon kang salita, sabi ni Daryl habang masunurin siya. Si Monica ay nodded sa kanyang ulo. Sa kasiyahan sa pagtugon sa tugon ni Daryl habang ang kanyang tinig ay medyo calm down. Isa pa ang bagay, huwag kalimutan ang takdang araling ibinigay ko sa iyo kahapon. Kapag bumalik ka sa Donghai City, gawin ang lahat ng magagawa mo upang makuha ang banal na kasulatan para sa akin. Habang nag-uutos ka, Daryl nodded kanyang ulo. Ngunit nadama sa loob walang magawa at na dejected. Ang pagnanakaw ng isang banal na
Kasulatan ay mas madaling sabihin kaysa tapos na. Binanggit ni Monica na ang taong naglilingkod sa punong guro ng paaralan ng Hexad ay isang dalubhasa mula sa seda ng Wudang. Si Daryl ay isang level na later na ito. Ang kanilang pagkakaiba sa kapangyarihan ay malayo, masyadong malawak na. Kung saan ang tagumpay pagkakataon. Masyadong slim. Bukod dito, ang Daryl ay nabuhay nang mahigit sa 20 taon at hindi ninakaw ang anumang bagay maliban sa telepono na isang beses. Si Monica ay tumawa at hinila ang isang sinaunang aklat. Alam ko na maaaring maging isang mahirap na atas para sa iyo, kaya nagpa siya akong ibigay sa iyo ang aklat na ito. Marahil ay makakapagkalayang ka sa banal na kasulatan sa sandaling nabasa mo. Ang aklat na ito, sabi ni Monica ng mahina, habang ipinasa niya ang aklat sa Daryl. Ano ito? Isang lihim na martial arts manual? Natanggap ni Daryl ang aklat sa kaguluhan. Sa yellowing cover ay dalawang nakabold at simpleng mga salita, shadow. Kasanayan. Mga kasanayan sa anino. Ang aklat na ito ay may isang kagiliw-giliw na pamagat. Maaari bang maging isa pang natatanging lihim na manong tulad ng pag-akyat ng 9 na dragons? Madam, ito ba ay Kona's Kid skill? Nagtanong si Daryl ng husto. Sumagot si Monica na may isang ngiti. Ito ay isang talaarawan na eksaktong isang talaarawan? Ang mukha ni Daryl ay sumisigaw na may pagkalito. Siya ay kidding. Paano ang isang talahay na dapat tulungan siyang magnakaw ng banal na kasulatan? Samantala, ipinaliwanag ni Monica, 800 taon na ang nakalilipas, kami ay may tagasunod ng kulto ng langit na nakakuha ng pamagat ng unang ranggo na makadiyos na magnanakaw sa panahon ng dinastyang Song. Siya ay may likas na katangian ng isang pares ng mga mahusay na kamay na nagpahintulot sa kanya upang magnakaw mula sa sinuman na siya ay nalulugod ng hindi napansin. Sa sandaling ito, naintindihan ni Daryl kung ano ang tungkol sa talaarawan. Ito ang talaarawan ng magnanakaw na ito. Ayon kay Monica, ang magnanakaw na nakakuha ng pamagat ng makadiyos na magnanakaw ay dapat na napaka bihasa. Ano ang nangyari noon? Si Daryl ay nasasabik at nais na malaman ang higit pa. Inubusan ni Monica ang isang tasa ng tsaa. Siya ay nagpatuloy. Pagkatapos ng isang paghigop, makakakuha siya ng anumang bagay na itinakda niya ang kanyang mga mata. Noong panahong iyon, nagkaroon ng isang sikat na insidente kapag ang lahat ng mga kayamanan sa palasyo ay ninakaw sa magdamag. Ito ay ginawa ng makadiyos na magnanakaw. Damn! Napakaganda iyan. Si Daryl ay nilibang nang matuto siya ng antigong pag-aasawa sa panahon ng kanyang mga taon sa primaryang paaralan. Interesado rin siya sa kasaysayan at natutunan ang tungkol sa insidenteng palasyo mula sa mga aklat. Alam niya na ang mga guards ng palasyo noon ay napakabihasa, kaya para sa sinuman na hindi napansin ng mga gwardiya ng palasyo ay isang bagay na hindi nahihiya. Gayunpaman, ang makadiyos na magnanakaw ay nakapagpapagaling na walang sinumang napapansin. Patuloy si Monica. Ang isang makapangyarihang pulisya ay nagsimula sa paghabol pagkatapos ng makadiyos na magnanakaw dahil sa maraming mga krimen ng ginawa ko, ngunit ang makalangit na pulis ay hindi mahuli sa kanya pagkatapos ng maraming taon. Sabay-sabay ang makadiyos na magnanakaw ay nahulog sa pag-ibig sa anak na babae ng Diyos. Bagaman hindi niya alam na ang batang babae ay anak na babae ng Diyos. Isang araw, ang makadiyos na magnanakaw ay nagnanakaw mula sa isang mayaman na bahay ng merchant at ang makalangit na pulis na nakakaalam ng maaga ay naghintay para sa kanya sa bahay.
Sa kasamaang palad, hindi niya sinasadyang pinatay ang makadiyos na pulisya na sinubukan ng makadiyos na magnanakaw na makatakas. Hindi pa hanggang sa paglaon noong siya ay bumisita sa batang babae na natuklasan niya. Napinatay niya ang kanyang hinaharap na biyenan. Ang batang babae ay hindi maaaring tumagal ng anumang paghihiganti sa kanya habang minamahal niya ang makadiyos na magnanakaw ng labis at namatay 2 taon na ang lumipas. Matapos mawala ang batang babae, ang makadiyos na magnanakaw ay nagdusa sa paghihirap at sumumpa sa Diyos na hindi na siya magnakaw muli. Gayunpaman, hindi niya gusto ang kanyang mga kasanayan upang maglaho sa mundo, kaya nagpa siya siyang itala ang kanyang mga karanasan at kaalaman sa kanyang talaarawan. Ang talaarawan na ito ay pinananatili ng mga lolo mula noon. 1 taon na ang nakalilipas, natatakot ang aming lola na mawawalan ako ng isla na ito, kaya ibinigay niya sa akin ang talaarawan na ito. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Monica smilingly, ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Umaasa ako na makakatulong ito sa iyo sa hinaharap at nasa iyo kung magkano ang makakakuha ka mula sa talaarawan na ito. Salamat, Madam. Daryl sumagot ng mahinahon, habang ang kanyang puso ay pump excitedly. Nagkaroon ng isang magandang at hawakan ang kwento ng pag-ibig sa likod ng talaarawan na ito. Ang talaarawan na ito ay ngayon sa iyo. Umuwi ka at pag-aralan ito, sabi ni Monica na ang puso ay bahagyang nag-fluttered nang biglang naaalaala niya ang nangyari. Ang isang pink na kulay rosas ay lumitaw sa kanyang mukha. Daryl nodded. Pagkalipas ng 10 minuto, inayos ni Monica ang isang bangka upang magpadala ng Daryl pabalik sa Donghai City. Haha! Sa wakas ako ay bumalik. Mapahamak, hindi madali ang lahat. Isipin mo si Daryl habang inilagay niya sa bangka ang nalulugod. Habang tinatangkilik ang simoy ng dagat na may isang east na pakiramdam. Ang langit kulto isla ay maganda sa isang kamanghamanghang pagtingin sa kabila ng paggawa ng Daryl, pakiramdam trapped sa anumang paraan. Gayunpaman, nakakuha siya ng ilang mga benepisyo mula sa kanyang paglalakbay sa isla. Sa pag-iisip na iyon, nasiyahan siya habang kinuha niya ang ilang espiritual na damo sa kanya. Sa ibabaw ng pagkakaroon ng isang magandang panahon sa Monica, o ang makadiyos na tableta. Biglang naaalaala niya na ngayon ay isang likas na Panginoon at excitedly kinuha ang isang makadiyos na tableta bago ingesting ito. Lumunok. Inilagay niya ang pil sa kanyang bibig ng walang pag-aatubili at nakaupo pa rin sa pag-asa. Bam! Ang isang malakas na kasalukuyang lunsod mula sa kanyang enerhiya field kalahating oras mamaya. Bilang binuksan niya ang kanyang mga mata, 2 sinag ng maliwanag na liwanag ang nagniningning mula sa kanyang mga mata. Tagumpay! Antas ng isang Master General. Nadama ni Daryl ang kanyang katawan na puno ng enerhiya at hindi mapigilan ang kanyang sarili mula sa pagtawa ng joyously. Donghai City, unang ospital. Daryl kinuha ng isang taxi dito at agad na marched sa lobby. Nakatanggap siya ng higit sa 10 hindi nasagot na tawag mula sa Doc Sanders noong una siyang dumating sa ospital. Nang sa wakas ay kinuha ni Daryl si Nancy na tumawag. Ang kanyang tinig ay namamahala mula sa pag-iyak na naging sanhi ng Daryl na maging lubhang galit na galit kapag narinig niya ang Dax ay labis na nasugatan. Nang pumasok siya sa ward ng Dax, ang Dax ay nakabalot sa lahat ng kanyang katawan na may sariwang dugo na nakikita pa rin. Siya ay mukhang isang momya na may isang peres lamang ng mga mata na nagpapakita. Dax! Ang kanyang mga mata ay naging pula nang makita siya ni Daryl. Dax, kaya ako para sa pagiging huli. Nalulungkot ako.
Ang Daryl ay napakahusay na. Nagkasala habang ang mga luha ay hindi napapansin. Naitatapon ang kanyang mga pisngi. Nadama niya na. Parang ang kanyang sariling puso ay nastab. Nabawi ni Dax ang kanyang kamalayan noon. Sinabi ng doktor na ang kanyang buhay ay naligtas, ngunit maaaring kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Daryl, hindi ako patay na. Bakit ka umiiyak? Ang Dax ay nagulat na mahina habang binugbog niya ang kanyang mga mata. Siyempre, hindi ako umiiyak. Magaling ka sa lalong madaling panahon. Si Daryl ay nagpahid ng kanyang mga luha at pinabulaanan ang isang malabong ngiti. Pagkatapos ay lumipat siya kay Nancy at nagtanong, ano ang eksaktong nangyari? Sino ang nasaktan sa Dax? Nancy pulled Daryl out sa ward at sinabi, kahapon ng gabi, Dax. At nakita ko ang iyong asawa ay nagpunta sa isang petsa sa ibang tao. Nakita namin na sinubukan ng tao na droga ang iyong asawa at si Dax na sinubukang ihinto. Ano? Ang Daryl ay labis na nagagalit. Daryl stood doon transfixed sa galit. Bilang kanyang buong katawan trembled pagkatapos nang pakikinig sa kung ano ang Nancy ay sinabi. Ang Dax ay nasugatan dahil sa Lily. Hindi ba siya nakatira streaming? Bakit siya nakikipag-date sa ibang tao? Sa instant na ito, si Daryl ay nalulula sa hindi lamang galit ngunit nagkasala rin. Arf! Daryl. Kinuha ng isang malalim na hininga at agad na tinatawag na Lily. Ang tawag ay hindi nakuha ng hindi matagal. Ito ay medyo maingay sa kabilang dulo ng tawag bilang Lily ay marahil out shopping. Ang karagdagang pambakdaya na Daryl tulad ng pagdaragdag ng langis sa nasusunog na apoy. Nasaan ka? Sinubukan ni Daryl na pigilan ang kanyang galit. Si Lily ay sumagot ng walang bahala, shopping. Bakit ka tumawag? Nagagalit pa rin siya sa kanya dahil sa pagtatanong sa kanya na umalis kapag siya at si Samantha ay bumisita sa ama ni Daryl sa ospital. Daryl sneered, shopping. Sino ang may? Ang tono ni Daryl ay nasaktan ni Lily habang sumagot siya sa isang inis na tono, sino? Ang hinihiling mo? Ang unang bagay na ginagawa mo matapos lumabas sa bilangguan ay upang haras ako. Hinihiling ko sa iyo ngayon, ano ang nangyari? Kagabi? Ang galit ni Daryl ay dahan-dahan na nakakakuha ng kontrol at nagsimulang sumisigaw. Alam mo ba na ang Dax ay malubhang nasugatan? Dahil sa iyo. Halos nawala ang kanyang buhay dahil sa iyo. Ngayon ay dapat niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Lahat salamat sa iyo. Daryl halos hold ang kanyang huling pangusap. Daryl Darbay. Bakit ka sumisigaw sa akin? Sa kabilang dulo ng tawag, si Lily ay nakakakuha ng mas galit na galit. Habang ang kanyang mga pisngi ay naredden. Nakakakita lang ako ng isang tagahanga ng mina. Ngunit nagpa siya si Dax na maging isang busybody at sira ang aming pagpupulong. Sino ang maaaring blame para sa kanyang pinsala? Mapakialam? Ha? Daryl logged maulap. Mapakialam? Ha? Nagagalit ako na ito ay lumabas sa iyong bibig. Sabihin mo sa akin, sino ang tagahanga mo? Ang pangalan niya ay Donoghu. Siya ay gwapo, mayaman at isang maginoo. Nagpapadala siya sa akin ng mga regalo araw-araw. Daryl, itigil ang abala sa akin. Lily yelled sa kanyang telepono. Lily! Ay lubhang galit sa sandaling ito. Si Daryl ay nanginginig na galit din. Nagbanta siya sa isang tahimik at walang katiyakan na tono. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Lily Lindon. Hindi ko patawarin kung ang Dax ay talagang hindi pinagana. Beep! Nag-ubo si
Daryl sa telepono na may mga mata na may redent na mga mata habang ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng isang kasuklam-suklam na hangin. Si Lily ay nanginginig sa galit sa kabilang dulo ng tawag. Ang kanyang mukha ay nag-flushed. Pula. Si Daryl ay hindi makatuwiran. Si Lily ay naramdaman na mali ang inakusahan. Ito ang unang pagkakataon na Dibril yelled sa kanya sa kanilang 3 taong kasal. Nagkaroon ba siya ng mali? Namatay ang Dax dahil siya ay isang busybody. Bakit sinisisi siya ni Daryl? Si Lily ay lubos na nabigo sa Daryl. Sa kabilang panig, pinanatili ni Daryl ang kanyang telepono at nagmartsa sa ospital. Nancy sensed isang bagay ay mali at sinundan up ng matulin. Daryl, ano ang ginagawa mo? Pupunta ako sa paghiganti sa Dax. Ito ay sanhi ng Lily na pa rin ang legal na kanyang asawa. Paano siya pa rin ang isang tao kung hindi niya kailanman maghihiganti ang Dax? Nancy. Panik at gaganapin sa Daryl ng kamay. Pakimulin, Donoghu ay mula sa Diblon family ng Yunsao. Ang mga ito ay isang malakas na pamilya. Sa paglilinang, kung pupunta ka ngayon maaari itong mapalakas, mangyaring kalmado. Dixon pamilya. Mula sa Yunsao City. Si Daryl ay ngumiti at natanggal sa balikat ni Nancy na muling pag-usapan. Huwag mag-alala, tulungan mo akong mag-ingat sa Dax. Wala akong pakialam kung sino ang taong ito. Alam ko lang na siya ay tatampu 10 beses ang halaga na sinaktan niya ang Dax. Dalunukin ni Daryl ang kanyang pulso mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Nancy at nag-aalis ng mga ito. Pagkatapos na sabihin iyon, Daryl, ikaw di. Nancy stood sa spot transfixed sa kanyang puso hindi sinasadya pumping mabilis. Si Daryl ay may isang matuwid na espiritu. Ang Dax ay hindi mali na tinawag ang taong ito na kanyang kapatid. Ang isa ay maswerte na magkaroon ng isang taong tulad ni Daryl bilang kanyang kapatid. Gayunpaman ang isa pa ay kailangang maging lohikal. Nancy stomped sa kanyang mga paa. Pagkatapos ng Daryl na nakuha ng ospital, agad niyang tinawagan si Kaelan. Si Kaelan ay isang ordinaryong disipulo ng Senal na buhay na hanggang sa 2 araw na nakalipas hanggang sa siya ay hinirang bilang Vice Hall Master ni Daryl. Nang hindi papalito si Daryl, ang lahat ng iba pang mga alagad ay kailangang sumunod kay Kaelan mula noon. Hall Master, si P ay nagtiyak habang kinuha niya ang telepono. Ipunin ang lahat ng mga disipulo. Inutusan ni Daryl ang isang deadline na hitsura. Hall Master. Dynasty Bar, 8 sa gabi. Sa loob ng pinakamarangyang isehi room ng bar, ang Donoghu ay bihis sa isang puting suite at naghahanap ng mas kaakit-akit kaysa sa kahapon. Ang isang payat na nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nakaupo sa tabi niya at ang parehong mga lalaki ay nakikipag chat ng may kagalakan. Si Lily ay nakaupo sa tabi. Kahit na siya ay may isang ngiti sa kanyang mukha, siya ay lumitaw mas pinipigilan, hindi tulad ng kahapon. Gusto niyang makipag-usap ng pribado sa Donoghu, ngunit ang nasa katanghali ang gulang na tao na ito ay nagpasya na maging isang ikatlong gulong at ginawa ang liryo na hindi komportable. Ang lalaki ay tumitingin din sa Lily kasama ang kanyang perverted gaze na namamalagi sa kanyang katawan. Nang walang paggalang na kung saan lamang ang kanyang pakiramdam na lulungkot. Samantala, tumawan si Donoghu, tumayo at itinaas ang kanyang salamin. Haha, ito ang aking kasiyahan na magkaroon ng Mr. Larson dito ngayon, haha. Magkaroon tayo ng isang magandang gabi ngayong gabi. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na ito ay si Galvin Larson, isang mataas na tagahanga.
ng tuhod na kunlun at ang mabuting kaibigan ni Donoghu. Kamakailan lamang narinig ni Donoghu. Ang kunlun sect ay may isang elixir na pinabilis ang proseso ng paglilinang ng isa. Ito ay kilala bilang accelerating pill. Donoghu agad makipag-ugnay sa Galvin at hiniling ang elixir upang mapabilis ang bilis ng paglilinang ng kanyang pamilya. Galvin nodded na. May isang ngiti. Donoghu ay tama. Pagkatapos ng maraming taon ng aming pagkakaibigan dapat kaming uminom ng ngayong gabi. Sa sinabi, Galvin glanced sa Lily na nakaupo sa tabi habang patuloy siyang nakangiting. Ako ay nilinaw sa kagubatan. Para sa karamihan ng aking oras at hindi ka nakakita. Sa loob ng maraming taon. Ngayong gabi nakikita ko. Ang isang magandang babae ay kasama mo. Ang Donoghu ay ngumiti. O Mr. Larson kung nais mong ibigay sa akin ang accelerating pill, bibigyan kita ng napakarilag na mga kababaihan. Haha! Ang mga tunog ay tulad ng isang mahusay na pakikitungo, haha, Galvo locked bilang siya ay isang sumipsip ng alak sa kanyang malibog at pagnanais puno na gaze lingered sa Lily muli. Si Lily ay nadama na hindi mapakali sa ilalim ng kanyang lingering tumitingin. Tumayo siya at bumulong sa Donoghu, pupunta ako sa banyo kung gusto mo akong patawarin. Pagkatapos ay nahulog siya sa silid sa kanyang takong. Sinabi ni Galvin habang iniwan niya ang silid, Donoghu, kukunin ko na. Mapurol sa iyo. Gusto ko ang babaeng ito. Si Galvin ay kilala na isang kasuklam-suklam na mapangwasak. Nais niyang subukan siya kahit na nangangahulugan ito ng ilang taon ng kanyang buhay. Nang makita niya ang Lily mas maaga. Donoghu sighed. Mr. Larson, mayroon akong maraming mga napakarilag na kababaihan. Kailangan ba itong maging hindi ginawa siya ni Galvin? Hindi. Gusto. Kulang siya. Kung hindi ko siya makuha ngayon, kalimutan ang tungkol sa accelerating pill. Donoghu hayaan ang isang buntong hininga bilang siya naisip. Pinasimulan ito, nakuha. Kulang ang liryo para sa aking sarili at hindi pa rin. Sinubukan siya. Ngayon, kailangan kong bigyan siya. Upang makuha ang kilalang taya ng tableta, wala siyang pagpipilian ngunit upang ibenta ang Lily out. Si Lily Lindon ay iyo. Hindi masama, hindi masama. Ikaw ay isang matalinong tao. Sa sandaling makuha ko ang babaeng ito, makakakuha ka ng home ng accelerating pill. Ang babaeng iyon ay maihahambing sa mga kilalang tao na may ganitong pantay na balat at sexy na katawan. Si Galvin ay reassured sa isang malibog na ngiti. Donoghu nodded. Siyempre, si Lily ay isang sikat na anchor. Naginugol ko ang isang kapalaran na nagsisikap na tanungin siya. Siya ay sa iyo kung siya ay nakalulugod sa iyo. Donoghu kinuha ang isang maliit na pakete ng puting pulbos at sprinkled ito sa Lily nang inumin sa pagsasabi na ang isang makitid na eskina sa tapat ng Dinastya Bar ay napunan ng isang grupo ng mga lalaki na bihis sa itim. Mahigit sa 200 buhay na walang hanggang mga alagad ng secure ng buhay na naninirahan dito. Habang pinamunuan ng isang malubhang tao ang Vice Hallmaster Kailan. Samantala, isang OD-8 na hiniling ng eskina at Daryl emotionlessly walk out mula sa coach. Hallmaster, lahat ng tao dito. Lumakad si Kailan at iniulat sa kanya ng may paggalang. Daryl nodded. Napakahusay maghintay. Para sa akin dito. 114 na ako ay nag-sign in sa oras na itinagubilin si Daryl dahil hindi siya sigurado sa sitwasyon sa loob ng bar. Daryl strode sa dinastyang bar pagkatapos sabihin iyan. Ang
Bagong bar na ito ay binuksan ilang araw na. Nakalipas kaya ito ay puno ng mga tao. Ang sayaw. Nasahig ay masikip sa mga kalalakihan at kababaihan, mga alternating lights at malakas na pagsabog ng musika mula sa mga nagsasalita. Si Daryl ay tumingin sa paligid ngunit hindi mahanap ang Lily kaya nagpunta siya sa ikalawang palapag. Samantala, si Lily ay pinipilit ni Donoghu upang uminom ng alak na kanyang ibinabago noong siya ay malayo. Ang kanyang mukha ay agad na naging pula. Sa sandaling natapos niya ang baso ng alak isang malakas na alon ng kawalan ng kakayahan ay sumunod sa suite. Ito ay kakaiba. Kahit na hindi siya isang drinker, hindi siya karaniwang uminom mula sa isang baso ng alak. Lilibit ang kanyang mga labi habang sinusubukan na manatiling malay. Gayunpaman, si Galvin ay nakaupo sa tabi niya. Kapag napansin niya na malapit na siyang lumabas at nagsimulang maglaro sa kanyang buhok. Oh, aking magandang babae, ikaw ay lasing na? Kunin mo ang iyong mga marumi kamay. Lily scowled sa kanyang mukha na puno ng disgust. Si Galvin ay naging higit na nasasabik sa halip na alisin ang kanyang kamay at nagsimulang hawakan ang kanyang mukha. Tiyathi, ang aking batang babae ay kaya fisty, gusto ko ito. Haha. Kaya. Domineering, talagang gusto ko ito. Sa iyo. Si Lily ay naiinis at nais na itulak siya ngunit natanto na wala siyang lakas na natitira. Ang kanyang mga kamay at mga binti ay nakakakuha ng mas mabigat. Tulad na hindi niya maitataas ang kanyang braso. Ano ang nangyari? Donoghu, mangyaring hilingin. Sa kanya naiwan ako mag-isa. Lily yelled. Gayunpaman, tila Donoghu ang walang pag-urong. Habang nakaupo sa tabi at iniwan ang kanyang ulo. Oh, Lirio. Bakit hindi ka gumugol ng isang gabi sa kanya? Ano? Iniisip ni Lily na siya ay hallucinating. At tinitigan sa Donoghu nang hindi kumikislap. Ano? Ang sinasabi mo? Ang Donoghu ay paulit-ulit. Sinasabi ko, bakit hindi ka gumugol ng isang gabi sa kanya? Na-drug ko ang iyong inumin ng mas maaga, kaya hindi mo madama ang iyong mga binti. At kamay. Lily, gumugol ng isang gabi sa kanya at babayaran ko kayo ng 20 milyong bucks. Pagkatapos nito, ano? Gaano ka maglakas loob? Si Lily ay sumigaw sa kawalang paniwala at nais na agad na umalis, ngunit hindi niya naramdaman ang kanyang mga bin o ang kanyang mga kamay. Si Galvin ay nagkaroon na sa line sa kanyang mga bisig. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na nakanganga sa kanyang baywang. Kinuha niya ang isang sniff ng kanyang at sinabi, haha. Ang aking batang babae ay may magandang paraan. Halika rito. Hayaan mo akong halikan ka. Umalis ka. Pumunta ka. Lily yelled sa pamamagitan ng kanyang mga nakamamatay na ngipin sa kanyang panginginig na mukha. Hindi siya dapat magtiwala sa Donoghu. Ngunit huli na ngayon. Ang mga labi ni Galvin ay halos humipo kay Lily habang isinara niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa na may mga luha na nagsimulang lumulutang sa kanyang mga mata. Biglang, ang isang tao ay nagmadali sa silid at itinulak ang Galvin. Kinuha ni Daryl si Hillis. Nakamay at tinanong sa isang madilim na tinig, ano? Ang ginagawa mo dito? Si Lily ay nagulat na makita si Daryl habang ang kanyang mga luha ay hindi mapigil na pinagsama ang kanyang mga pisngi. Ay! Daryl, mangyaring dalhin sa akin sa bahay dalhin. Sa akin sa bahay. Ang mukha ni Daryl ay nagdidilim. Habang siya ay nakuha sa kamay ni Lily, handa na dalhin siya. Samantala, si Donoghu ay tumayo ng may isang ngiti habang hinuhusgahan si Daryl mula sa ulo hanggang daliri. Sino ka? Sino ang nagbigay
Sa iyo ng pahintulot na pumasok. Lumabas? Lumabas ka? Daryl laughed coldly habang exuding. Isang hangin ng kabutihan bilang siya glared sa Donoghue. Dapat kang maging Donoghue. Sumagot. Si Donoghue na may isang ngiti, yan na ako. Ang Dax guy mula sa huling gabi ay dapat na isang kaibigan mo. Kick ko ang kanyang isis eh. Gusto mo bang magtapos tulad ng kanya? Kung hindi mas mahusay kang lumabas sa aking paningin ngayon. Ang isang alon ng galit ay rosas mula sa loob ng Daryl. Ang mga mata ni Daryl ay naging dugo. Ngunit sinabi ng isang ngiti, sasabihin ko sa iyo. Kung ano, hindi ako umaalis ngayon at magpapalistaw din ako sa iyo ngayong gabi. Ang huling pangungusap ay lumabas mula sa kanyang mga grated na ngipin. Si Lily ay nahulog sa kanyang mga paa. Daryl, ano ang sinasabi mo? Huwag kang mangungusap. Ikaw lamang ang pumasok sa bilangguan para sa pagnanakaw ng dalawang telepono at sa palagay mo ay isang gangster. Ngayon, ano ang iniisip ni Daryl? Bakit pa rin siya nagpapanggap na maging cool sa mga oras tulad nito? Alam ni Lily na siya ay na-drugged at ang pinakamahusay na paraan upang lumabas ngayon ay upang humingi ng Donoghue upang ipaalam sa kanya. Pumunta. Kahit na alam din niya na walang paraan. Donoghue ay palabasin siya, mas mahusay pa rin kaysa sa paghamon sa kanya. Ang Dax ay napakalakas ngunit siya ay pinalo ng masama sa kanila kagabi. Walang paraan na maaaring ilabas sila ng Daryl. Kid, sinabi mo lang na gusto mong tornilyo ako. Tinanggihan siya ni Donoghue na parang narinig niya ang isang joke. Siya ay tumawa at pinalawak ang kanyang mga kamay. Biglang, sa paligid ng 10 burly lalaki ang nagmadali sa silid na may mga kutsilyo sa kanilang mga kamay at napapalibutan si Daryl na may marahas na hitsura. Mangyaring huwag pindutin ang bata na ito, pa. Huwag saktan ang aking magandang babae. Nagambala si Galvin ng isang ngiti at hinila si Lily sa kanyang pulso. Huwag kang matakot, ang aking magandang babae. Tingnan mo. Hindi ka maaaring tumayo ng maayos. Halika, hayaan mo akong yakapin ka. Si Galvin ay malapit nang hilahin ang liryo sa kanyang mga armas pagkatapos sabihin. Iyan! Lumayo ka sa akin. Lily scowled at sinubukan upang labanan ngunit walang enerhiya. Mapahamak. Ito. Sa instant na ito, Daryl threw Galvin isang punch out sa aso. Bam! Ang punch ay nakarating sa mukha ni Galvin bago siya makatugon at siya ay itinapon sa hangin bago marahas na smack laban sa dingding. Paano mo ako mahit? Ang Galvin ay nagtataglay ng kalahati ng kanyang mukha na namamaga habang siya ay humihingal na umuungal. Si Daryl ay hindi nagsasalita at itinutulak ni Lily sa likuran niya. Biglang, ang isang nakasisilaw na pulang ilaw na iluminado ang buong bar na sinamahan ng tabak ng pag-inom ng dugo na lumitaw sa kamay ni Daryl sa manipis na hangin. Hindi lang ako magpapalibot sa iyo ngayon. Gusto ko ang lahat. Sa kwartong ito upang itabi sa sahig ngayong gabi. Hinihiling ni Daryl ang isang malamig na tono, habang ang kanyang tabak ay direktang itinuturo sa Donoghue. Ang bata na ito ay kakaiba, patayin siya. Tinawag ni Donoghue ang kanyang mga lalaki. Ang 10 o kaya muskular lalaki ay nagmamadali patungo kay Daryl sa kanyang order. Sa instant na ito, ang pasukan ng bar ay na-optimize na maihigit sa 200 muskular lalaki na armado ng mga kutsilyo na nagmartsa sa bar na may kailan na humahantong sa kanila. Hallmaster. Ang sinumang tao na dumayan nahawakan ang aking hall ng hall ay papatayin sa
Paligid ng 200 lalaki ang nagmamadali sa tulad ng madmen. Huwag mag-iwan ng tao na buhay patayin. Silang lahat. Daryl indas coldly. Matunog na halik. Sa sinabi, si Kailan ay nagtapo ng kanyang kutsilyo. At pinatay ang 2 tao ng sabay-sabay. Sa loob ng 5 minuto, ang lahat ng mga lalaki ng Donoghu ay nakalagay sa sahig. Si Galvin ay nakalagay rin sa sahig kasama ang kanyang kabuhayan na hindi malinaw. Ang Donoghu ay pinalaki sa sofa sa pamamagitan ng ngayon sa kanyang puting suit na nakahiga sa pula mula sa dugo at ang kanyang mukha na puno ng katakutan. Bro, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay dapat na hindi pagkakaunawaan. Wala akong kinalaman sa ito. Ako lang ang tagahanga ni Lily. Donoghu staggeringly ipinaliwanag sa kanyang noo. Napuno ng pawis. Hindi pagkakaunawaan. Haha. Isang nakangiting hitsura lumitaw sa mukha ni Daryl. Habang lumalakad siya sa kanya sa pamamagitan ng dugo na pag-inom ng tabak sa kanyang kamay. Sinasabi mo sa akin ngayon ang lahat ng isang hindi pagkakaunawaan. Ang aking kapatid ay nakahiga pa rin sa ospital at ikaw ay pag-iisip na nagsasabi sa akin na ito ay lahat ngunit isang hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang dugo na pag-inom ng dugo ay natatakpan sa balikat ni Donoghu. Matapos niyang sabihin iyon, ang tabak ay nagpunta sa pamamagitan ng balikat ng Donoghu. Kasama ang isang malakas na pag-ibig ng parang mula sa mga pig sa isang slaughterhouse. Ang bilang ng mga stab na ibinigay mo sa aking kapatid. Ako ay bumalik sa kanila 10 beses. Nagbibigay ang Daryl ng walang bayad habang siya ay sinaktan siya muli.